So ayun, welcome sa EDA na guide. Ah, yung unang upload na tanga ko, di ko nalagay yung audio ko habang nagre-record. So ito na yun. So basically, para tanggalin na yung hassle sa pagtingin ng Z-table, may Caltech ang Canon or basically lahat ng CalQ. Para di ka na tumingin sa Z-table. So paano nga ba siya gumagana? So, tatanda lang natin. So ano muna tayo? So, wait lang, balik muna ako sa Then, gagawin natin is mode stat, mode 3, then 1 var. Then, dito gagawin natin, pero wala tayong ilalagay. Kung sa discrete na random variable, naglalagay tayo ng values dito ni x, dito wala. So, pipindutin natin si AC or CA kung nakakanon kayo. Then, gagawin natin shift stat, or kung nakakanon kayo, pipindutin nyo lang yung apps. Then, dun tayo sa 5 distribution. Then, okay, ano tong PQR? So, for the purposes of this demonstration, ang papansinin lang muna natin is si P pati si R. Okay, so ano nga ba itong si P at si R? So dito, based dito sa drawing is si P is to the left ng z-score. So, as shown dito, yung nakaputi, yan yung P. Sisimbolize si P. Then, kapag si R, like, ito yan. Yun, dito sa, yung naka-hover ng cursor ko ngayon. To the right ng z-score. So usually, ginagamit natin to the left. Pwede ka rin mag to the right, pero depende sa tinatanong yan. So, dito sa unang example natin is, may given daw tayo na min na 80, standard def na 13, then hinahanap natin is yung score na less than 75. So, di ba usually ginagawa natin is etong 75 na to, kino-convert natin into its z-score equivalent using this formula, which is x minus mean over standard def. Then, hanap tayo z-table, ihilo tayo. Dito, hindi na. So, since, like, imagine nila lang natin itong bell curve, may 80 tayo sa gitna. So, yung 75 is to, but na left side yan. Then, ang tinatanong is lower than 75. So, ibig sabihin, from 75, below. So, ibig sabihin, gagamitin natin si P. So, press na natin si 1. Then, dito, pwede na natin iset up yung formula ng z-score. So, pwede natin gawing 75 minus 80. Nilagyan ko na parenthesis kasi one-liner lang to. Hindi ko parang yung fraction bar natin is parang pa letter L lang. So, kailangan natin i-manipulate ng konti yung pag-input natin. So, parang ito yung numerator, yung 75 minus 80. Then, divided by 13. Sagot ay 35026 or 35.02%. Yun na yun. Then dito sa pangalawa, given si mu, yung standard def, hinahanap natin is between 60 to 90. So, marami kang choices dito. Pwede ka mag to the right, honestly. To the right din. Pero mas preferred ko lang to the left. So, why not, diba? So, gawin natin ulit shift stat. Naka-stat pa rin tayo dito, Like, sige, ulitin natin from the start. Okay, balik tayo ko. So, first step, para sa Caltech is set up natin as a stat. So, mode 3, 1. Then, press AC. Then, shift 1, distribution, number 5. Then, since to the left ang gustong kunin, like, so mapipi tayo. 1. Okay. Then, basically, ang ginagawa naman natin dito, di ba, is kino-convert natin si 90 and si 60 to its z-score equivalent. So, parang gano'n natin gagawin natin dito. Pero, dediretso na natin sa calcu. So, dito, meron tayong 90 minus 70 divided by 13. So, ito na yung z-score natin na 90 to the left. So, ito yon yung blue na nakashade dyan. Sakop na yung buong left side na yan. Pero ang gusto nating hanapin is between 60 and 90. Itong gitna na to. So, paano natin tatanggalin itong extra orange na to?
'di ba? So, kailangan natin yung from 60 to the left. So, magma-minus tayo, minus, then yung P na function, kasi to the left siya, ano ulit yun, shift 1, 5, then P, 1. Then, yung z-squared is 60, which is 60 minus 70 divided by 13. Yan. Pagkapindot, yan, tapos na. Although dito kanina, medyo nagkakaproblema kami. Kanina ni Ixer. Pero kasi it comes down with the, ano na rin eh, with the z table. Pero sabihin natin 3 sig fix, it's identical. Kasi 71.7. Pero yun na lang gagawin ko siguro. Mag-sig fix na lang ako. Like 3 significant figures. So, 71.7%. Okay na yun. Okay, next. 60th percentile. Find the 60th percentile for the weight of 10-year-old girls given that... Okay, blah, blah, blah. So, meron tayong mean na 70, standard def na 13. Okay, matik na yan. So, paano natin hanapin 60th percentile? So, tatandaan natin, si mean, matik na 50th yan. Then, 60th, usog ka lang na onte. Then, paano natin, so ang goal natin is hanapin natin yung z-score nung 60th percentile. Paano natin gagawin yun? So, isipin natin, yung 60th percentile is basically, you're better than 60% of the population. So, parang ito yun, yung right side, itong shaded region na to. So, ano tong area na to? 'Di ba? So, bale, ano lang yan, 100 minus 60 is 40%. 0.4 yung magiging area yung area niyan. So, paano yung Caltech niyan? Scroll ko lang doon sa kabila. Okay, paano magiging Caltech dyan? Ang Caltech dito, uhulaan mo to. Yung x, yung part na to. Kasi 'di ba ang formula is x minus theta. Dito, hulaan natin yung x. I mean, technically, siguro mas mabilis pag, kung hindi ka magaling manghula, I guess, mas mabilis pag gini-table mo. Diba? Pero, mas stress, less hassle yung gantong kasi syempre you can go wild dun sa hula mo, 'di ba? So paano natin malalaman kung tama hula natin? Kapag nag-input tayo dito, then ang lumabas 0.4. Malapit sa 0.4, sabihin natin 0.401. Okay na siguro 'yun. So sabihin natin okay, without looking dito, di ako titingin diyan. So, sabihin natin 72 56. Konti pang taas. 70. Ay, shit. Ulitin na lang natin. Ulitin na lang. Sabihin natin 73. Minus 70 pala to. Okay, medyo malapit-lapit. Then, lagyan natin na ng 0.1. Okay, medyo malapit-lapit pa. Konting lapit pa. 0.2. Sobrang lapit. Pag nag-0.3, pwede. Actually, pwede na itong 0.3. 73.3. Actually, tatanggapin na yun eh. 73.23. Yan, usually ganyan yan. Hulaan mo lang. Yan. Yun, nakuha natin. 0.59999. Sobrang accurate to the point. So, dito, I guess dito sa part na to, paano ka magiging sure? I guess ang suggestion ko na lang siguro dito is parang pan-check mo na lang to. Pan-check mo na lang tong Caltech na to. Specifically for this scenario, kapag given yung percentile. Although pwede mo naman gamitin. Pero kasi 'di ba ang Z table natin is limited lang to 4 decimal places. Ito kung ano-anong ilang decimal places binibigay nito. So, yun lang. Yun lang naman yung goal nito kasi nawala yung audio ko.
My bad na lang. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.